Tara, kwentuhan tayo. I'm Coach Lotsky. And I am Mean. Grabe nga. Talaga. Imagine mo, pangalawang episode na natin. Yes, Coach. Yung parang ilang araw na ba yung nakalipas? Mga... Hindi ko na mabilang eh. 1 week lang naman, sobra. 1 week lang. 1 week lang, oo. Of course, as we promised, maglalabas po kami ng aming episodes every week. Gusto sana namin every Thursday, pero sa kasipagan po ng aking partner, every Tuesday baka makapaglabas na kami ng aming episodes na bago kada linggo. Yes, Coach. And of course, we would like to thank yung mga nanood ng pilot episode natin, Meron di ba? ba? Grabe, 3 million. Di ba? So, yung mga hindi pa nakakapanood, you can still check that out sa ating mga social media accounts. Oo. Yes. 3 million views na yan, Coach. Di nga. Yes. Pero ilang subscribers? 2? 32. Last episode, yung aming pilot episode, i-discuss natin is the best way to start is to start. So, ito na nga, nasimulan na namin. At ito, didire-diretsuhin na natin. Yes. Sino bang mag-aakalang magkaka-episode 2 tayo, di ba? Totoo. Pero ang pinaka-tumatak sa isip ko, yung sayang hindi talaga natikman eh. Oo, di ba? Sayang. So, kung talagang nagsimula lang siya noon, baka naging silang dalawa. Oo, di ba, Coach? Pero wag na natin pa ulit-ulitin yan. Wag mo na nating nasaktan yun na yung Mahirap, tao. Tama. At least natuto na siya. Truth. Di ba? Alright, for this episode, ang ginawa na po natin, nag-survey tayo ng ilang mga kaibigan, ang mga kakilala, at yung mga pinilit din namin na mag-respond sa aming Google Forms. And out of, ilan ba? 59? Ang dami. Out of 59, Coach, di ba? Parang sale lang tayo sa mga mall. Hindi nila sinasara eh. Only 29, 39 reals, 49 reals. Only 59 lang. May history yan kung bakit. Meron yung reason kung bakit daw ganun eh. Sa next natin, pag-usapan yan, Coach. Natin yan. So, share mo sa amin yan. Sure. Out of the 59 responders, of course, ang karamihan, kaya sila nagpunta sa Doha, which is ang tanong pala is, bakit ka nag-abroad? Or ano ba yung abroad expectations mo? Okay. So, out of the 59 na mga nag-respond, parang 37 ba? Ilan ba? Pwede mo sabihin, 39. Yung 39 na nag-respond na kasi gusto nila ng mas malaking sahod. So yan yung top 1 natin. Yes, top 1 is mas malaking sahod. Kahit siguro naman siguro. Oo, mas ikaw, Coach. Coach. Sure ano ba? Kasama ka doon? Oo, yun ang sinagot ko, malaking sahod. Saka, yung pangalawa naman is career growth or career opportunities. So, meron tayong 37 na nagsabi na kaya sila pumunta mag-abroad is dahil sa career opportunities. Di kitang laban, Coach, ha? Parang 2% lang yung lamang. 39 to 37. I do the math. Hindi kasi parang ano na rin yun, correlated na din naman din talaga yun. So siguro, pwede natin din na mag-focus muna tayo din sa dalawang pinakamataas na response ng mga viewers natin. And yes. then as we go along, pwede naman nating itakal pa yung ibang mga dahilan kung bakit sila nagpunta sa abroad. Tama yun, Coach. Alam mo, Coach, di ba, parang pag nag-podcast tayong dalawa, parang naisip ko parang tanga, di ba? Parang bakit naman? Kasi di ba pag nagpa-podcast, dapat Okay. kailangan you are expert of something, ganyan. Pero itong mga gantong discussion, I think, expert naman tayo dito, di ba? Kasi ikaw, ilang taon ka na dito? Bakit napunta na naman tayo dyan? Di ba, yung unang episode, Hindi, Coach. diniscuss na natin yan. Pero I mean, iniisip ko parang entitled tayo sa mga Okay. gantong topic, Yes. di ba, bilang OFW tayo, sobrang di ba? tagal na natin sa Yes, abroad. correct. Alright. Pero may correct lang ako. Nung first episode kasi, ang sabi ko na dumating ako sa Doha ng 2007. So I'm correcting myself. Dumating pala ako sa Doha 2006. Okay. Baka sabihin kasi ng mga 2006. tao, nagsisinungaling ako. Pero madalas. So, Ikaw ba? Umpisahan ko na. Ako na una magtatanong. Baka maunahan mo pa ako. Bakit ka ba nag-abroad? Ayun, Coach din. Kasama din ako dun sa top 1 na pera talaga. Kasi di ba, Coach, yan naman talaga ang number 1, di ba? At pinakita rin yan ng survey natin, di ba?
Kaya nandito ako ngayon dahil sa pera. Pero wala rin akong pera. Pero hindi kami papayag. Ang gusto namin, Seryoso? mag-share ka ng story. Bakit? I mean, there's a Okay, story sige. behind that eh. Kasi lahat naman ng mga sitwasyon, I'm sure, merong talagang istorya kung bakit nangyari or kung bakit mo ginawa. Okay, sige. So ako, coach, kasi when I came here, I was 24 years old, di ba? 24. Batang-bata yan, Parang di ba? 32 ko parang naman ah. Hindi, 24 ako noon, coach. Pero, ang reason ko talaga is para sa mas malaking sahod. Kasi that was 2008. Tapos, meron kasi akong dalawang kapatid na mas bata sa akin. And yung tatay ko, yung trabaho niya, minsan meron, minsan wala. Okay. So, naisip ko, pero that time naman, regular na rin yung trabaho ko sa Pilipinas. Yun nga lang, hindi siya ganun kalaki compare pag sa abroad ka nag-work, di ba? So, that time, baka maiyak na tayo dito. Hindi, yun talaga yung seryosong dahilan ko. So, that time kasi, meron akong dalawang mas batang kapatid. And then, parang naisip ko that time na kung yung papa ko lang yung magtatrabaho, baka hindi kayanin yung school nila. So, nagpunta talaga ako dito to help my father to provide for our family. So, ang ending, pera talaga yung dahilan. Tama. O, ikaw? Alam naman namin yan sa itsura mo parang talagang napakabait mong anak eh. O, di ba? Sabi ko sa'yo eh. Ako naman, nung time kasi na yun, ang hirap din talaga ng buhay. Nung nagkatrabaho ko sa Pilipinas, parang ang tanda ko, ang sweldo ko monthly is 12,000 pesos. Meron ako... Kailan yun, coach? Nung mga panahong yun, mataas That's- na yung sahod na yun. Hindi, actually, hindi pa. Kasi that's 2000 and let's say 2005, 2006. So, although 5 figures na, pero mababa pa rin. Like for me, na meron akong anak na 3. So, paano ka mabubuhay? So, doon ako ngayon nag-decide na magtanong sa kapatid ko, baka pwede mo akong mailakad dyan sa Qatar and then para at least maka-provide din ako sa family ko. Luckily, na pinagbigyan nila ako. Dati kasi uso pa rito yung di ba? Punta ka, business visa. Ang social di ba? nung pagpunta mo Dati, dito, coach, oo. ha? Kunwari, Business interviewin talaga. ka. Kunwari, interviewin ka, pero wala naman pala. Binili lang. Ah. Parang gano'n. Dati, ganun kadali pa na mag-abroad at pumunta lalo na sa Doha, nung time na yon. Pero ngayon kasi wala rin yung mga ganung sistema eh. Tinanggal na nila para maiwasan na rin yung mga undocumented na OFWs. Yun. Okay. Gusto mo ba ng mas malungkot pa na istorya? Okay, coach. Pwede naman yun. Baka kasi may iyak tayo eh. Sige, coach. Ilabas mo Okay, lang. ang hirap kasi na ako seryoso ako na may time na alam mo yung wala kang mapakain talaga sa family mo. May dumating ako sa point na gano'n na pumunta ako sa mami ko, gina-jogging ko yon mula doon sa bahay namin, papunta doon sa mami ko. So, siguro para makarelate tayo more pag galing ka ng Mansura, sa mga taga-Doha dyan. Mansura, punta ka ng mga city center. Halang Ganon. layo. So, I'll either walk or jog papunta sa mami ko para makahingi ka ng, let's say, ng pagkain nyo for lunch, pati na rin dinner. So, since wala kang masyadong pinagkukunan ng pera, so, uulitin mo na naman yun sa kinabukasan. May tissue ba kayo dyan? Tissue, please. Tissue, please. Ganon yung buhay. Kaya talagang naisip ko nagsabi na ako sa kapatid ko na dito, thank you, Lara, na tulungan nyo na akong pumunta dyan. Saka yung bayaw ko si Marvin. Sila yung tumulong sa akin dito. Okay. Speaking of that pala, coach, ako naman ang kumuha sa akin is yung cousin ko and yung asawa niya. So, shout out din Ate Mona and Kuya Piolo. Ganti-ganti lang, Oh, coach. syempre. Kasi syempre, di ba, I mean, they are one of the parang kindest people na, kasi ano bang mapapala nila nung kinuha nila ako, wala naman. They just really wanted to help. Di ba? Ganun naman Yes, siguro, of course, ang gusto lang nilang din gawin mo is to pay it forward. Na pag ikaw tama. naman yung nandito na, or nasa abroad ka na at kumikita ka na ng mas malaki, ikaw naman ang tumulong, hindi lang sa immediate family mo, kundi pati din sa mga Ibang tao. cousins or Yes. malayo, second or first cousin mo, tulad ng ginawa sa iyo ng pinsan mo.
minsan ano eh, no? Ganyan talaga yung buhay eh. Imagine mo, kailangan mo pa talaga maghirap para lang maisipan mo magpunta ng abroad. Oo, grabe, di ba? Ako, sa akin, isa pa, makaka-relate yung mga tropa natin dito niyan. Hindi mo ba nakita yun, no? Sumali pa ako sa Itbulaga. Ah, talaga? Oo. Shoutout mo naman. Pati yung talaga. DJs, shoutout mo sila. Hindi pa nila naman ako kilala eh. Ay, okay lang yun, makikilala. Saka ang tagal na ng panahon. Talaga, coach? Oo. Anong Di ba segment? bago mag, ano yung segment ngayon? Yung hulaan, ano nga yun? Pinoy Henyo, mayroon ganyan, di ba? Akala ko that's my boy. Hindi. Hindi ba, coach? Kasi yung mga figura mo, pag that's my boy ka Kamukha kaya. ko lang si Jericho. Patay tayo dyan. Napagtulungan ako dito. Nadalihan ako rito Coach, talaga yun ang unang pumasok sa isip ko. Pinagpawisan ako eh. Ay, talaga yung unang pumasok sa isip ko. Pag Akala sabi nga mong nila. sumali ako sa Itbulaga, oh, that's my boy. Akala nila, din ako sasali. Okay. Pero mali eh. Napunta ako sa hulaan eh. Hindi, coach. Parang nag-audition ka sa That's My Boy, Doon tapos ako napunta dinala. ka sa ano. Sir, mas bagay ka dito. Pinagpawisan tuloy ako, nakabawi ka sa akin. Bawi-bawi Yun, lang yan, coach. Ang hirap. Ganun lang din ang ginawa ko. Time na yun na nag-a-apply ako ng trabaho sa Pilipinas. Tapos, napadaan ako sa Broadway. So, nag-audition na rin ako. So, mabuti naman, tinawagan ako, nakalaro ako, hindi that's my boy Nakalaro ako ng kayang-kaya mo to. And nanalo din naman. Kahit paano, kumita ka ng pera. Wow. Kumita din. Pag may time tayo, Palaro natin, i-flash natin yung... i-flash natin yun yung ano. Nasa YouTube pa yun eh. Talaga? Oo. Huwag na natin tingnan. Oo. Ikaw, ano pa ma-experience mo? Bago ka pumunta ng Doha. Hindi naman, coach, bago ako pumunta ng Doha, wala lang. Kasi parang wala namang masyadong kaganapan sa buhay ko. Pero that time, kasagsagan ng love life ko, ha? So talaga nag-sacrifice ako, pumunta sa Doha para kumita ng mas malaking pera. I mean, para matulungan ko yung pamilya ko. So that time, may ka-224 ka. 224? Hindi mo Baka nun, maiba yung topic natin. 224 tayo. So that time, meron ka talagang love life nung bago ka pumunta rito. Oo, meron ko siya. Because you're here na sa Doha, so ano nangyari sa inyo? Asawa ko na siya ngayon. Love life pala natin yung pinag-uusapan dito. Okay. Hindi, coach, yun nga lang, di ba? Yun yung talagang top 1 na rason ng mga karamihan sa mga nag-a-abroad is to have talaga yung malaking kita, malaking sahod. And unang-una ng dahilan dyan is to provide for the family. Right. And then saka isa pa, para sa kaalaman din. I mean, this is like somewhat educational na din. Of course, kaya naman mas malaki kinikita sa abroad, lalo sa Doha, sa Qatar, is because dito wala namang tax na binabayaran tayo. Oo, so kung magkano yung sweldo mo, yun yung nakukuha mo talaga. Correct. Kunwari, kung ang sweldo mo is, ikaw, 15,000 pesos. Ganun yung nakukuha mo. So yun lang ang maganda kasi for those na hindi nakakaalam, sa Qatar kasi, provided yan ni government talaga. So hindi naman nangingi ng tax si government. Dahil nga mayaman sila na bansa. Wala pang taxes. In fairness na kung magtatrabaho ka sa Pilipinas. Oo. At saka iba pa rin talaga yung peso at saka dollar. Iba pa rin yun, coach. Right. Diba? Ikaw, dollar ba sinasweldo mo? Hindi Kasi kami naman. reals lang eh. Reals lang din. Pag kinonvert mo, malaki rin talaga yung discrepancy ng currency. Tama yan. So, Saka nung time na yun, di ba, ang palitan, medyo malaki. Inabutan mo yun, yung palitan, parang 15, nag-17 pa parang yata. 17 yata yung pinaka malaki na inabot ko. Yung time na yun, di ba? 17 siguro. Buti nga ngayon, medyo lumalaki na uli. Kaya, ngayon. medyo malaki ngayon yung currency, yung palitan. From reals to peso. Tagal na kasi natin dito talaga eh. Tagal na natin dito, no? So, yun na nga, coach, yung dahilan mo para sa malaking sahod. Ang tanong ko sa'yo ngayon, ganong kalaki yung sahod mo? Hindi na nga ako sumasahod ngayon eh. Ay, hindi na, Wala coach? Wala na ako sahod. Ikaw Ay, ko, alam mo, pangarap ko talaga yan. Yung hindi mo na kailangang sumahod, ibig sabihin, hindi mo na kailangang magtrabaho. Yun ang problema. You have your own company na, you have your coach, ha?
Pakibuksan nga kasi parang inaantok na yata eh. Sininga, inaantok na. Sige, moving on. Moving on sa Susunod. ating top 2. Top 2, career opportunities, career growth. Career growth. Sige, mauna na ako. Mauna ka na, Coach. Nung napunta ako sa Doha, I was an IT person talaga. So, ang una kong trabaho is IT staff sa isang company. Nakita ko rin na kung talagang willing ka lang na talagang to learn more, to get certificates para sa field mo, napakarami talagang career opportunities pag nasa abroad ka. Kasi number one nga, siguro yung time eh. Naranasan mo na ba sa Pilipinas na pumasok ka ng, ang trabaho kayo guys, di ba nakaka-relate din kayo? I'm talking to all of you. Hi. Nakaka-relate kayo, no? Alas 8 pasok mo, alis ka ng bahay, 6 o'clock. Right? Ikaw? Dati, ikaw yung ginagawa mo dati sa Pinas. yun. Pero Pinas, ngayon, yes. I think kailangan 4 hours yata na eh. Ang tagal, di ba? Hindi ka na makakarating Dati. doon. No? Right. Kasi ako from Bulacan, ang pasok ko sa Manila. So kami, ang tinataan talaga namin na time for transport, for travel is mga 2.5 to 3 hours. So di ba? Given that, dito kasi sa Doha, pag nasa abroad ka, lalo sa Doha, baka 10 minutes andun ka na sa trabaho mo eh. Oo, tama po. So, ang point ko lang is you have more time. Let's say from office, papunta sa bahay, mas konti yung travel time mo. So, hindi ka masyadong pagod pagdating mo sa bahay. So, correct. you still have time at may energy ka pa to learn something, mag-aral, mag-certificate. Yung iba, lalo na yung mga kabataan, yung mga millennials, na willing pa talaga at gusto pa talaga nilang mag-excel is nag-enroll sila either through online or face-to-face kasi marami ka pa Correct, talagang oo. oras. Oo, Coach, tama yun. Tapos? Hindi, I mean, speaking of career growth, Yes. diba? So, I mean, actually naman, yung iba talaga, pag sa Pilipinas sila, like, kahit naman same field pa din. Ako kasi, nung nasa Pilipinas ako sa real estate ako. Okay. Then, nung pagdating ko dito, real estate pa din. So, like, speaking of like career growth, makikita mo talaga yung iba yung way sa Pilipinas, iba din yung way dito. And madadagdag mo yun sa mga experiences mo din. Sa mga, I mean, Totoo. oo. So, kasi Makikita mo yung difference din. and yung mga practices let's say sa Pilipinas, kung kahit anong career ka, kahit anong field mo, yung practices ng local sa Pilipinas tapos yung practices dito kasi usually sila dito western eh. Western yung practices nila. So I mean, ang ano ko lang is pag dito ka experience ng trabaho, madali mo siyang may adapt pag let's say if you have mga talagang plans to go somewhere Europe or Canada or UK. Yes, and madali ka na rin Amerika. madali ka na rin makakalipat sa mga ibang bansa kung makikita nila yung mga background mo. Totoo. Na meron kang experience sa Philippines, may experience ka sa Qatar, may experience ka sa Cubao, Quiapo. Kala ko Dokhan eh. Dokhan saka Alcor. Diba? Ako may mga nakuha akong certificates dati speaking of sa career opportunities, sa career growth. Pero kulang pa din. Sayang din nga nung time, 'di ba? Nung nung pilot episode natin sinasabi ko na kung sana na nag-aral pa ako, like I strive more na matuto pa talaga. Yung mga time na yun na medyo bata ka pa, saka konti pa lang yung responsibilities mo, mas konti pa. Di sana mas marami ka sanang pwedeng ilatag ngayon sa ibang mga companies kung lilipat ka. Sa field nyo ba, may mga ganun ba? Like, ano bang alam ko sa real estate? Para maging broker ka, may license ka, dapat ganun, di ba? Ganun din ba dito? Ganon din dito, pero dito not so yung mga licenses. Sa Pilipinas, yung mga brokers, kailangan may mga license Right, sila. Dito sa Qatar, parang wala. I mean, not as required kagaya sa Pilipinas. Alam mo naman kasi dito, pag nagsasalita-salita lang sila eh. Saka, dito talaga parang hindi importante yung ano yung grades mo, di ba? Sa atin kasi parang kailangan
ano ka, kailangan mataas yung dapat yung grade mo, mataas dapat yung ano yan? Dapat cum laude ka, ganun. Dapat with honors ka nung gumraduate. Dito, parang baliwala lang eh. Di Oo ba? nga, coach. Nagtataka din ako sa ganun, di ba? Bakit ka ba? Parang, ba't sa Pilipinas sobrang strict nila sa mga, alam mo yun, parang kapag ka high school graduate ka lang, parang sobrang limited lang yung career na Tama, para sa'yo. tama. Unlike kung magpupunta ka sa ibang bansa, I mean, grabe, di ba? Pag sinabi sa'yo, tanggap ka na, tapos na. Oo, I mean, even high school graduates ka lang, marami pa ring opportunity. Marami pa ring career opportunity. Sa Pilipinas kasi ngayon, even yung mga parang mga crew sa mga like restaurants, Yes. imagine hinahanapan nila ng college Graduate dapat. Yes. Or college, ano yan? At least college ka, or Oo. second year college ka, gano'n. Oo, mga ganun, di ba? Dito, hindi, kaliwali. Di ba? Baliwala. Kaliwali. Kaliwali yun. Oo. Kaliwali At yun. term po yan dito sa Doha, or Arabic term yan na parang, never mind. Oo. Never mind, yes. So, yun pa yun, isa-isa nating ilalabas natin yun, yung Ayan, mga pwede. vocabulary ng mga ano dyan. Kala mo, diba? marunong talaga tayo. Oo, kaliwali. Ayan, coach. Oh. Kasi dito naman, pag nakita nila na marunong ka sa isang bagay, yun yung pinaka-importante. 21 minutes na raw tayo. Okay? Oh, so yun yung sinasabi natin, coach, na parang sa ibang bansa, parang career-wise, parang as in, bibigyan ka nila ng chance to experience yung mga trabaho na even kahit hindi ka college grad. Diba? Yes. So sana sa Pilipinas, medyo ma-adapt din natin yung ganun. Kasi I mean, sobrang, di ba? Imagine Sobrang mo. unfair. Unfair yun, di ba? Masipag naman. So parang, di ba? Alam And mo isa yun. pa, kaya mo naman yung work. Oo. Magaling ka naman doon sa field na yun. Yes. Diba? Bakit hindi nila bigyan ng chance? Ayun nga, and also pag nagtrabaho ka abroad, pag nakita talaga ng company mo na talagang magaling ka dun sa trabaho mo, kaliwali yung mga school records eh. Saka pag-aaralin ka pa nila. Yes, abilidad Susuportahan ka. abilidad talaga sa ibang bansa. So sana sa Pilipinas, Ganun ma-achieve din natin Totoo. yung ganyan, di ba? Ang isa pa, yung mga age limit. Oo, tama. Dito parang meron ba? Meron ba age limit dito? Although meron na 60, parang 65, hindi ka na pwedeng mabigyan ng visa or hindi ka na makapagtrabaho. Pero may mga companies pa rin na tumatanggap pa rin or ina-apply ka pa rin ng visa. So, parang hindi tulad sa, although maganda talaga sa Pilipinas pag doon tayo uuwi, pero yung mga ganyang mga instances at sitwasyon, so parang maisip mo diba? parang unfair. Unfair yun. Lalo na ako, mukha lang akong 38 eh. Wow, sana all. Yung mga ganon. So, aside ba doon sa, ano, Parang narinig yata sa mic, dumikhay ako, coach. Kumain Oh, kasi okay. tayo eh. sarap kasi ng Nag-burp. cheesecake. Sarap kasi ng cheesecake. Okay, coach. Birthday kasi niya. Kailan niya birthday? Huwag mo nang anuhin. Sunday? Ano? Thursday. Thursday, oo. Thursday. Happy birthday sa'yo, Thank you so partner, much. Yes. Okay. So, aside dun sa mga yon, meron ka ba bang nakikitang dahilan bakit yung mga Pilipino, mga Pinoy, nag-abroad? O syempre, dahil tinanong mo na ako niyan, puntahan na natin yung top 3 natin. So, pangatlo. Yung pangatlong dahilan, Ano yung which pangatlo? is yung... Pwede yun, no? O kunwari, ikaw, Ano yun, coach? Ano yun? ano nga ba yun? Yung pag-migrate. Ayun, yung top 3. Hindi, may mga- Migrate to other country. Usually, ang gumagawa naman yan usually is either nurses, Oo, tama. doktor, mga engineer, mga architects, yan. Kasi yun talaga yung, yung goal talaga nila. So, you have your family, and then, meron kang opportunity na dalhin mo yung family mo kasama sa kontrata mo. Oo, na, tama. na madadala mo yung pamilya mo. Why not? Why not, Kasi diba? karamihan din, yun sa pa isang maganda, karamihan ng mga multinational companies sa Doha or malalaking companies, lalo yung mga oil and gas companies, pati yung mga anak mo ay libre sa pag-aaral. May mga ganun. Oo, may Diba? ganun dito, coach. Aside from free accommodation ka na, Yes, correct. nasa compound ka na malaki, mayroong magagandang amenities at Correct. facilities. Libre pa yung yung mga anak mo sa pag-aaral. Oo, ang galing dito, no? I mean, Kung gano'n ang kung makakahanap ka ng Right. ganong company, like, lahat na,
Parang lahat ng gastos mo, wala ka nang gagastusin. Yes. Tapos yung pang sweldo mo, walang tax. So, Mm-mm. sana all. Oo, di ba? Doon na ngayon pumapasok, yung may mga talagang degree talaga. Meron talagang professional licenses. Yun naman ang kagandahan kung may ganun ka. Oo, Di ba? tama Kasi yan, coach. mas may leverage ka sa Yes. trabaho. Kung lang naman ang course mo is hindi naman ganun talagang mayroong mga board exams or licensure. So, pwede pa rin naman, of course, sa abroad. Mm. So, and also, I think related din doon, coach, yung parang kapag gusto mong mag-migrate sa ibang bansa, it's like yung gusto mong i-improve yung quality of life. Oo, yan. Kasi 'di ba, like i-compare mo kung paano ba yung buhay sa Pilipinas, paano ba yung buhay dito. Dito, Qatar tsaka Pilipinas, ano yung traffic, 'di ba? Dito number halos one, wala, yes, number one, yeah. 'di ba? Yes. And I mean pag sa Pilipinas, like nandun lahat, like bagyo, baha, lindol, alam mo yon. Pag dito sa Qatar, parang hindi natin na-experience yung mga ganun. O kasi wala naman talaga dito. Pero kung meron dito, yung sandstorm, naman yung sobrang init, yun naman ang kapalit. Pero pag winay mo, pag kinumpara mo, of course, talaga kasi yung madaling buhay dito sa Doha. Oo. Like, ano bang instances? May sasabihin ako na wala tuloy eh. Sige, Ano coach, nga ba? kaya mo yan. Ano nga Hinatak ba sa yun? dila. Sige, ikaw na nga muna. Hindi yun nga, coach, yun lang, yung quality of life, especially sa mga western countries, di ba? Magaganda din talaga dyan. Yung mga countries na pwede ka, may opportunity ka na to become a citizen of that country. Parang nakakasad sabihin, di ba, na syempre Pilipino tayo. Pero like, if you are going to think about the quality of life ngayon, ibang-iba talaga sa Pilipinas and compare sa ibang bansa. But don't get me wrong, kasi talagang sa Ayaw akin, mo na ba sa babalik at Pilipinas? babalik ako. No, babalik at babalik din talaga ako sa Pilipinas. But like yung nga, yung sa top 3 nga, sa survey natin is yung migrate to other countries. That's the main reason bakit sila yes. gusto mag-migrate kasi nga, yun nga, Quality of life, yes. Lalo para sa mga anak mo. Oo, tama Yun naman yun. palagi yan, Dayan. Ano pa ba? Ano ba yung mga na-survey natin? Yan. Yun, Naranasan diba? mo na ba? Yun yung sinasabi mo kanina na kaya ka mo gusto mag-abroad is to move on. Ayun, ayan pag-ibig. na. Yan yung ating top 4. Di ba? Maka-move on. Wow, coach. I mean like, ang rich nung reason na yun, ha? Like, di ba? Kasi before pa tayo talaga na sana when it comes to working abroad, parang ang nasa top ng mind talaga natin is like higher salary. Oo, Pero syempre. pag pupunta ka sa ibang abroad to move on, wow, tol, ang bigat nun. Di ba, coach? I mean, Totoo, no? Parang, let's say, siguro out of the 1,000 na tao, tapos yung isa na nagsabi na, kaya lang ako mag-abroad is to move on kasi iniwan ako ng jowa ko. Of course, parang, ano ba tawag doon? Parang napaka-lame naman na dahilan kung bakit mo gagawin alam mo, yun. coach, like, may kilala ko si Zin. Yun na naman tayo Zumba instructor Itago pa ba natin to? Zumba instructor Sige na, namin. Si Zin. Hindi naman to kasi ang ganda ng work niya dito sa airlines, yung nangungunang airline sa Doha. Qatar Airways, pwede nang... First Airlines? Qatar Airways, pwede ba natin sabihin yun? Pwede Qatar naman, Airlines na lang. Ang ganda ng trabaho niya as in salary-wise, like talagang naman, like career-wise. well compensated. Tapos nagagawa pa niyang mag-Zumba, nakakapag-Zumba instructor siya. I mean, and then parang bigla na lang na, uy, uuwi na ako, uwi na ako. Parang, bakit? Parang, Bakit? wala, okay na ako, naka-move on na ako. Oo. And wow, parang, Grabe. tapos sinabi nga niya, sabi niya, nagpunta lang siya dito just to move on. So Alam yung palang mo, kinukwento mo, totoo pala yun. oo, Akala parang- naman namin, binibiro mo lang Hindi, kami. totoo yun, coach. Alright. Talagang to move on. Or vice versa, pwede rin na pwedeng hinabol mo din or sinundan mo naman yung love Tama, life pwede, mo. pwede Diba? yun. Pwede May mga yung ganun, ganun. May mga kilala akong ganyan na nagpunta ng abroad kasi nandun yung jowa nila, sinundan niya. Oo. Pero may mga kilala din ako na hindi naman sila nagkatuluyan. Diba? Parang sad din na sinundan mo, tapos hindi rin kayo nagkatuluyan. Pero ang maganda lang, mas marami kang career growth dito. Mas malaki rin yung sahod. And then, pag tinignan mo yung friend ko na ngayon, maganda na rin yung trabaho niya. Maganda na rin yung
yung kalagayan niya sa buhay. Oh. I mean, coach, nakakatuwa lang kasi parang nowadays kasi nung parang dati, parang pag sinabi mo mag-a-abroad ka, talagang sobrang seryosong bagay. Sobrang hirap mo na noon. Sobrang hirap. Di ba? Alam mo ba, naalala ko pa dati, nung mga siguro bata pa ako, meron akong isang tita na OFW siya. Okay. Like sa Korea, tapos nag-Honduras din siya. And then, excited ako lagi kasi may mga Bakit? package na pinapadala. Okay. And then naabutan ko yung yellow paper pa lang. Wala pang social media. Yung nagsusulat pa lang. Yung nagsusulat sa yellow right. paper at saka yung video recorder ba yun? Diba? Yan. Yung yun yung shoutout dati ng mga nag-a-abroad yung lahat kayong pamilya. Nandun. Tita ko siya, pero kapatid ng mama ko. Tapos lahat kami magpipinsan nandun. Tapos kikiligin kami pagka nabanggit yung pangalan. Like, kamusta si Mean? Alam mo yung shoutout dati yun, di ba? Yung mga ganun, vintage, OFWs, mga OFW things, di ba? Mga ganun, coach. I mean, biglang ganun, tas ganun. Pero 'di ba parang nakakatuwa na ang dami na nating dahilan ngayon to go abroad. Like hindi na lang sa pera. Alam mo 'yun, coach, 'di ba? Dati parang na-imagine ko na parang ang hirap kasi pag nag-abroad ka kasi dahil hindi pa ganun kaano yung technology. Hindi pa ganun kaganda yung wala pang social media talaga. So, ikaw, coach, ano ba inabot mo nung nagpunta ka dito? Anong putok na putok nung time na 'yon? Skype. Skype yun dati. Parang Friendster ako. Hindi, Friendster, pero hindi siya tulad ng parang Facebook ngayon na Messenger talaga. Yes, parang yung Skype parang social version, yung Friendster yung medyo mas makamasa that time. May sinasabi. Friendster ako. Meron ganon, yung mga parang cards dito, call cards, mga ganon dito eh. Yung mga call cards dito, punta ka sa Bacala is tindahan. Sari-sari store. Sari-sari Small store. sari-sari store, parang ganun. Tapos may mga call cards doon, bibili ka, may kitawag ka doon. Talaga? Tapos yung iWatch, maingay. Hindi ko na abutan yung call cards. Inabutan ko, pero I don't use that dati kasi nga Skype. Skype ang ginagamit ko. Yung sinasabi mong Friendster, that's parang, yun yung dating Facebook. Ganon. O yung parang for the friends lang. Pero yung Yahoo Messenger. Yes, Yahoo Messenger. YM. Di ba? YM before. YM, yes. ASL. Yes. I think, coach, yan yung parang yan yung reason din. Isa sa mga reason kung ba't mas marami nang nag-a-abroad ngayon. It's like parang ang liit na ng mundo ngayon, di ba? Right. Parang araw-araw pwede ka you can talk to your family through mga video calls, di ba? So, di ba? Parang yun yung mga reason ba't ang dami nang nag-a-abroad, di ba? Hindi na nga nakaka-homesick ngayon. Oo, parang hindi na nga. Kasi parang pwede na kayo magkausap buong magdamag buong maghapon, di ba? Dahil sa social media. And even ngayon, sa Doha, hindi naman din ganun napakahigpit ng mga management or managers. Kahit nga nasa World Cup, pwede kang makipag-usap sa family mo sa Pilipinas Kahit kung naka-earpods ka lang or earbuds ka lang, tapos may kausap ka habang nag-work ka, especially if you're working sa harapan lang ng computer. So, mas madali para sa'yo. Tapos sinatawag ka na pala ng amo mo. Hindi mo alam. Tapos kinabukas, wala ka ng trabaho, hanap ka na lang ulit. It's okay. Diba? More opportunities dito At least mas madali. Marami kang career opportunities. Yung sweldo mo, buong buo, marami kang savings. Parang ikaw. Correct. Naku, coach. Dahil mo savings Hindi. Salamat pala doon kanina sa Fudo, 30 minutes. 33 daw. 33 minutes na. Cut mo na lang yan, coach, para 33 minutes. But anyhow, ikaw close mo na ba yan, coach? Maya konti. Ayun lang, coach, diba? Pati ngayon napansin ko, pabataan na rin ang pabatayang mga nag-a-abroad. No? Oo, saka alam mo, nung nanonood ako ng podcast ni Lecheng Pag-ibig to. So, one time na pag-usapan nila is about millennials. Yung mga millennials, ito si City, millennial to na yung alam mo yung sudden change of career na pwede nilang gawin, baliwala sa kanila. Like, let's say, tayong dalawa. Ako, let's say, personally, pag mag-change ako ng career, of course, takot talaga ako. Okay. So, ano gagawin ko? Let's say, sige. Ang ginagawa ko ngayon, guys, nag-organize ako ng mga sports events. Bukod doon, wala na akong alam na iba. Yun lang. So, paano ka mag-change ng career? But tingnan mo si City. Ayan, napaka-easy for her na magpalit kasi bata siya, marami siyang alam, maganda siya, sexy.
magpapakain siya niyan. Sana all. So, mas madali. O, totoo. Yes, pero oo. nung narinig ko nga yung podcast, so, na-realize ko, nga, no? Napakadali para sa kanila. They don't care about kung magkano yung susweldo. They don't care about nasaan yung lilipatan niya. And they don't care kung mas mahihirapan sila sa panibagong career na gusto nila. Sobrang carefree nila. O, di ba? Oo. Kaya mo yan? Parang sa edad ko ngayon, coach, parang... Kaya pa? Parang... Kaya pa? Kaya pa, sige. Kaya mo pa yan? Suportahan mo ako. Di ba? Sige. Kaya mo pa yan? Ayun, so... Imagine mo from real estate, tapos naging podcaster ka na. Wow. Choir, tapos dancer, Zumba instructor. Alam mo, coach, ito, Dami mo na. speaking of that pala, di ba, sa Pilipinas, like pag nag-a-apply ka ng accountant, kailangan parang BSA, Mga BSA ganun, ba? BSc in accountancy. BSA, no? BSc Oo. in accountancy. Kailangan ganun talaga yung pinag-aralan Right. mo. Dito, I mean, coach, hindi mo ba, accountant ako, pero hindi naman ako BSA, tol. Di ba? Pero okay lang yan sa company. Totoo, basta Di alam ba? mo yung ginagawa mo. Meron naman may narinig kami sa isang friend na yung accountant nila, let's say BSA, pero hindi naman marunong accountancy or mag-accounting. So, I mean, siguro, of course, sa mga companies, ay gaarihin namin yung credentials mo kung hindi mo naman kaya gawin yung trabaho. So, bali wala Yes, din. coach. So, yun nga yung pinag-uusapan Yun yung pinakamaganda. natin, Oo. di ba? Na, Yun ang maganda. na dito, career Career growth talaga. nga, kahit hindi yan yung background mo, may experience mo lahat. Totoo. Basta maabilidad ka, nakikita ng company mo na kaya mo yan. Naalala ko tuloy nung unang work ko dito eh. Ano Bago tayo magtapos ito. Sige, kwento ko na. Maganda tong kwento na to eh. Makinig kayo ha. Makinig kayo. Maganda tong kwento na to. So, nung nasa Pilipinas ako, IT technician ako eh. So, technician, alam ni Joms. Technician, ano lang yun eh. Ang alam ko lang, gumawa ng mga PC. Technician ka eh. Technician hardware, di ba? Hardware, Sa yes. hardware, oo. Hindi, pwede rin software. Kasi alam ko talaga? rin naman yan. MS, mga Microsoft Office na software. Bihasa din naman ako. Bihasa ako sa personal computer. Hindi ako marunong sa Mac. Nung time, kasi sa Pilipinas, bihira naman yung naka-Mac eh. Ang mga naka-Mac lang doon, yung mga graphics design company. Yung mga malaking kumpanya, yan, mga naka-Mac. Pero PC lang. So, nag-apply ako sa isang architectural firm. Maraming mga Pinoy doon. So, yung IT manager na Lebanese, sila yung may-ari ng kumpanya, since Pinoy ka, gusto ka niya. Gusto ka niya. Walang interview. Ang interview lang, do you know this? Do you know this? Do you know this? Ang sagot ko lahat, yes, 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 yes. Ito, true story. So, pinakita sa akin yung server room. Punta kami sa server room, siyempre, malamig, di ba? Ang ingay. Ingay ng mga servers. Pagpasok ko gano'n, ano to? Totally, clueless kung ano yun. Hindi ko rin talaga alam. So, mga 5 araw na ako sa company, hindi ko talaga alam yung ginagawa ko. Pero nahalata na rin ako ng amo ko IT manager namin. So nahalata na rin niya ako. Parang yung guilty ako na ang yabang ko. Tapos may mga Pinoy pa doon. Yung tingin pa sa iyo ng mga Pinoy na kasamahan mo, ang galing-galing mo. Oh pre, saan ka magaling? Saan ka nagtrabaho dati? Anong trabaho mo? Network ako eh. Magaling. Oh, marunong ka nito? Marunong ka nito? Oo, sige. Ibang Hindi network. ko talaga kaya. Sabi ko na, nagsabi na ako sa amo ko. Sabi ko, can I talk to you in closed door? So, sabi ko, pasensya ka na. Yung mga pinagsasabi ko, talagang hindi ko alam yun eh. Hindi ko alam meron palang ganyan yung server. Sabi niya, talaga ba? Tapos, sige, dahil naging honest ka sa akin, pagbibigyan kita. Ganyan. Ipopromote kita. Sabi niya sa akin, sige, kailangan pag-aralan mo yan ha. Kailangan matuto ka. Yun lang ang kagandahan. Yun ang, No? oo. So, ang ginawa ko, nag-aaral talaga ako. Grabe yung mga sulat ko. Alam mo yung mga servers eh. Sabi sa akin ng amo ko, dapat ito muna gagawin mo, ito susunod. Ang ginawa ko naman, sinulat ko lahat. So, pag weekends, mag-backup, naku po, grabe, hirap ito, backup, may mga tape pa silang ganun, hindi ko talaga alam ang gagawin. So, talagang nakasulat. So, parang kabado ka, ano mangyari? At least, coach, inaral mo talaga. Inaral ko. Yun. Buti naman, napaka-thankful ko talaga Yes. na
pinagbigyan ako ng amo ko. Ang lesson lang din talaga is, of course, number one, nagpunta ka sa abroad para kumita ka ng pera. Oo, So and lahat talaga gagawin mo kahit magsinungaling. Coach. Oo naman. Hindi naman pagsisinungaling yan, white lies yan. Di ba? Medyo Totoo. mataas lang talaga yung self-confidence mo na, which is good naman, positive trait yan, di ba? Yun pa nga, di ba? I mean, Coach, parang, di ba, parang isa sa mga nakaka-proud is like, pag pumunta ka sa ibang bansa, and then parang pag nakita nila na Filipino ka, I mean, ang ganda ng reputasyon ng mga Pinoy sa ibang bansa. 99% ng Diba? mga companies talaga. Yun nga, ikaw nga, di ba? O Pinoy ka lang, tanggap ka na, Totoo, di ba? parang hindi ko natandaan na tinanong ako ng iba eh. How old are you? O, di ba? The time yun, 29 lang ako eh. How old are you? I'm 29. Okay, Oo. you're hired. Ganun lang pala yun. Yes, nakaka-proud yun. Kasi isa pa, Coach, yung mga panahon natin before like 2005, 2008, mga ganyan, parang hindi na nga siya interview, hindi siya job interview, para na siyang orientation Oo. agad. Totoo. Ikaw ang pipili ng company mo. Ganon kalupit dati. Dati, Di ba? napakadali. Parang lahat Super. ng interview mo, pasok ka kagad. Hindi siya interview, parang orientation siya. Totoo. Naabutan niyo ba yung mga ganong hindi niyo na naabutan yun? Totoo. Yung mga time talaga, Oo. ang dali na lang, ang dali. Yes. Hindi parang- guys, sa Pilipinas, syempre ilang libo ang mga gagraduate kada taon. Oo. Di lahat kayo sa isang posisyon, ilan ang mag apply doon. Totoo. Pag sa ibang bansa, ikaw na nag-apply, mas malaki yung chance na makuha mo yung trabaho. Gusto mo, kwento ka ng experience ko dyan sa Pilipinas sa pag-apply. Sige, Well, Coach. Kasi Go. baka makatulog na si Nika. Matutulog na. Di ba? Dati mean, nag-apply Coach. ako ng crew eh. Crew ng... Crew. Anong crew? Anong crew? Sa Philippine Airlines. Ah! Kasi Tumatawa naman kayo. crew. Ano na? Ba't kayo tumatawa? Ano, Philippine Airlines sa PAL? Oo, PAL. Alam mo, Coach, iba talaga yung mo pang That's My Boy, pang Philippine Airlines. Nagpal, Coach, oo. grabe, ah. Totoo. Sige, go, Coach, go. Natatawa ako. Natatawa ka Bakit na. ako pinagtatawanan? Coach, I mean, di ba? Bakit? Mas sumama mo mag-try? Hindi. Sige, naman, Coach. Sige, kwento mo yan. Sige, Coach. Hindi na, wag na lang. Hindi, Coach, kwento mo. Tama Kasi na, tama na. nag-apply din ako before sa Mercury Drive. Mahirap ang exam doon sa Mercury Ito na, Drive, Coach. oo. Ay, nako, Coach. Ito. Grabe doon, oo. Ito sasabihin ko sa'yo. Siguro kung natanggap ako, baka wala ako dito. Baka high ka na, Hindi, I mean, baka high ka na sa drugs. Hindi. Sa Mercury kasi, meron silang height limit. Nakapasa ka? Yes. Kailangan 5'2". Ang alam ko talaga, Coach, 5'2 ako. Pila na ang haba. Okay. Coach, pagsukat pa lang ng imagine mo, pagsukat pa lang ng height, bagsak na. Hindi pa ako nagsasalita, Ganon katindi, di Kung ba? hinayaan ka nila magsalita, malamang nakuha ka. Pero alam mo, Coach, sabi sa akin nung alam mo, pumasa daw ako sa first screening. Alam mo ba? Ano, sa ano yung first screening, ano? pag pumasok ka ng pintuan, ang nakalagay kasi pool. Okay. So pag pinush mo, bagsak ka na kagad nun. Talaga ba? Yeah! Totoo? Seryoso Totoo, yan, ha? seryoso yan. Talaga ba? Yes. Sa Mercury, magbaturot. Hoy, ano yun yan? Pero as in, ganun, Coach, ha? Mercury talaga. Yes. May ganun. Yun na pala yung first screening nila. Hindi na pala yun. Ang daming bumabagsak sa pull and push na yan. Seryoso, Coach. Totoo Talaga? yan, yes. Pero kasi ang alam ko nga sa Mercury Drug, talagang ang hirap talaga makapasok dyan. Totoo. Oo, Kasi naku. marami silang mga Yes. math na mga computation na gano'n. Hindi, Totoo. buti na lang di ako umabot doon, Coach. I mean, hindi pa ako nagsasalita. Ang sakit Pero sa akin, Coach. pero pumasa ka naman doon sa push Pumasa pull. ako Okay sa naman. push and pull, yes. Okay naman yun. Alam ko naman yung ano yung push, alam ko yung ano yung pull. Hoy, huwag yung nagsabihin ng Mercury, Basta yung isang company sa Pilipinas. Okay yun lang. nga, Bakit ganun. naman? Di naman tayo. Like, Wala naman tayong masamang sinasabi. Yun nga ang sinasabi natin, di ba? Kung nasa Pilipinas ka, imagine, na, totoo. height pa lang discrimination na. Ano bang ina-applyan ko? Di ba? Bakit anong kailangan ng height? Hindi naman ako nag-a-apply, parang hindi naman ako nag-a-apply ng cabin crew na kagaya mo na Hindi, nagpal baka ka. naman ang in-apply mo, poste. Hindi, Coach, seryoso talaga yan. Meron Totoo, talaga sila yan. talaga, 5'2". okay. Kaya alam ko dati 5'2 ako, tapos hindi pala ako 5'2". Okay. So, buti na lang hindi ka natanggap sa second screening. Kasi kung natanggap ka pa, Magmamat pa ako, tapos wala mahirap. rin naman. Wala rin naman. Ganun pa rin. Yes, diba? Dito sa Doha, walang height, walang diba? Hindi, so may mga nakikita nga tayo dito, yung kahit yung mga parang, ang tawag na parang, yung mga parang disabled, na binibigyan nila ng chance to work.
Pero sa atin, medyo mahihirapan ka na pag gagano'n ng sitwasyon mo. Ah, kahit yung yung una, yung matanda ka na, okay lang din. Kahit na hindi ka namang ganong mga napag-aralan Especially, mo. di ba, parang sa US, mga talagang mga crew ng mga fast food chain, mga may edad na, Oo, okay di ba? lang yun sa kanila, di ba? Meron nga ako dati, kilala, hindi nga marunong mag-English, okay lang eh. Oo, Oo, di ba? dito talaga hindi naman importante. At hindi rin importante, magaling ka sobrang English. Hindi rin. So, Hindi rin talaga. It's the thought that counts. right. Sige na nga, i-wrap up na natin to kasi parang niloloko mo na ako Hindi, eh. I mean, coach, yun lang yung mga, yun yung mga sa survey natin and talagang totoo din naman kasi na-experience din natin na Yes. those are the reasons bakit nag-a-abroad. Relate na relate tayo doon. Relate tayo doon is number 1 nga is yung higher salary, then top 2 is career growth, top 3 is to migrate to other country, and Yes. yung top 4 natin is to move on from a relationship, di ba? So, I mean like, kahit ano pa yung dahilan mo na nag-abroad ka, I mean like, congratulations kasi, I mean, kumbaga parang, anong tawag dito? I mean like, you took that leap of faith, di ba? Yung Totoo. nilakasan mo yung loob mo na hindi ganun kadaling mag-abroad ha, especially dati. So ngayon, mas madali na lang because of the social media, mga ganyan. Ngayon, Marami mas na talaga. maliit na yung Marami na mundo. Yes. Ang sa akin naman, so whatever kung ano man yung reason mo on bakit ka naging OFW or bakit ka nag-abroad, ang importante is either nandun ka na sa ultimate goal mo or you're going towards your ultimate goal. Yes, correct. So, kung ano man yan, it's kung ano man doon sa apat na or yung man na nasabi natin, ang importante, unti-unti pumupunta ka doon sa goal mo. That's correct, yes. Wag kayong ma-distract ng ibang mga bagay or ibang mga sitwasyon. Yes. Kaya kailangan palagi doon tayo papunta. Mm-mm. Of course, pag sinabi mong OFW, you're sacrificing para sa, number 1 naman talaga, sa family. That's correct. Yun talaga yung pinaka-ultimate goal natin. And of course, para sa sarili mo. Yes, that's right. Okay? Yes. So, And with that, bago po tayo magtapos, pa-share mo naman sila, pa-subscribe mo naman yung mga viewers natin. Sabihin mo naman sila, yung parang yung pinractice mo lang kanina. alam mo, Yung coach. sa video mo. Coach, Sige na pa, alam mo, coach, ang pinractice ko intro. Ikaw Yeah. na mag-outro. kanina ang ganda nga ng pagkakasalita mo eh. Yung, Coach, go na. alright, kung interesado or ano ba tawag doon? Kung nasisiyahan kayo, nasiyahan For kayo sure, hindi. sa aming podcast, sa aming episode na to, just, ano yun? Hit like, share, and subscribe. Yan. Subscribe po tayo. Eto na, nakita nyo na sa ibaba. Ito po yung magandang partner ko. Nasa baba yung mga social media accounts namin. Facebook, YouTube, Instagram. Share nyo na lang po. Mag-like kayo, mag-subscribe kayo. At of course, hit nyo rin yung notification bell. Yes, that's correct. Para lagi kayong updated, di ba? Yes. Mahirap din na-update, di ba? Okay, partner. Yes. Okay, Ano next topic natin, coach? next topic. Couple tattoo or what? Mag-survey muna tayo uli. Wala pa eh. Yes. Huwag yung couple tattoo. Mahirap yan. Seryoso naman to, patola. Okay. Okay. Alright. Okay, so see you all po sa See you. susunod na episode. Tara! Kwentuhan tayo. Alright.